May pagbabagong nangyayari ngayon sa Pacific Ocean at posible itong magdulot ng sabay-sabay na malalakas na pag-ulan, matitinding baha, tagtuyot, heatwave at malalakas na bagyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ano nga ba ang Super El Nino? Sa isang normal na taon sa Pacific Ocean, ang tinatawag na trade winds ay kumikilos mula silangan patungong kanluran at itinutulak nito ang mainit na tubig ng dagat patungong Asia at Australasia. Sa kabilang bahagi naman ng Pasipiko, sa panig ng South at Central America, umaangat ang malamig na tubig mula sa ilalim ng dagat. Dahil mainit ang tubig sa kanluran, mas mataas ang temperatura ng hangin, dahilan para magkaroon dito ng mas maraming pag-ulan. Pero ang sistemang ito, binabago ng El Nino. Pinapahina ng El Nino ang trade winds, kaya ang mainit na tubig ay hindi masyadong naitutulak pa kanluran. Ang resulta, nagiging mainit din ang dapat sanay malamig na bahagi ng dagat at nababago ang rainfall, wind patterns at temperatura sa iba't ibang bahagi ng mundo. On average, nangyayari ang El Nino kada 2 hanggang 7 taon, pero posible raw mangyari ngayong 2026 ang isang phenomenon na 5 beses pa lang nararanasan ng mundo mula noong 1950s. Ito ang Super El Nino. Nangyayari ang Super El Nino kapag tumataas ang temperatura sa Pacific Ocean nang hindi bababa sa 2 degrees Celsius above average. Batay sa prediction ng National Oceanic and Atmospheric Administration nitong April 9, may 61% chance na magkaroon ng El Nino ngayong taon at may 1 in 4 chances na ito'y maging very strong o Super El Nino. Posible itong mabuo sa May hanggang July, tumagal hanggang sa pagtatapos ng 2026 at pinangangambahang magdulot ng record-breaking na init ngayong 2026 o sa 2027. Kabilang sa mga posibleng epekto nito ang matindi at pangmatagalang tagtuyot sa Southeast Asia at Australia, malalakas na pag-ulan at flash floods sa ilang bahagi ng South America at mas malalakas na bagyo sa Hawaii, Japan, China at Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, posible pang mabago ang forecast. Gayunman, nasa El Nino Watch na ang pag-asa. Maigi raw na ngayon pa lang, paghandaan na ang posibleng epekto ng El Nino sa agrikultura, water at energy supply at sa kaligtasan at kalusugan ng publiko.